na sa mga palabas sa telebisyon. Napako na raw ang mga ito sa formula hanggang dumating ang Amaya. Sinong mag-aakalang ang isang epic serye na tumatalakay sa pamumuhay ng ating mga ninuno nung unang panahon, papatok. Minsan pinupuna ang mga soap opera sa telebisyon na tila umiikot lang daw sa iilang plot. Masyado makapal yung makeup mo. Bawas-bawasan mo yan. Hanggang pumatok ang mga telefantasya. Pero wala pa ring telenovela na tumalakay sa mayaman nating kasaysayan. Nauna pa nga tayong nakapanood ng mga historical drama mula sa mga banyaga katulad ng Jewel in the Palace at Queen Shondok ng Korea. Hanggang dumating ang Amaya, ang pinakagrandyosong proyekto ng GMA Network na ginastusan din ng gusto. Kwento ito ng isang binukot o prinsesa na naging uripon o alila. Muling umangat at naging babaylan o manggagamot. Tagumpay ang punong alabay sa kanyang pagsubok. At kalaunan, naging isang mandirigma. Bongga ang mga props at costume, pati ang pananalita o dialogue inangkop sa panahon ng kwento. Sino kumite sa buhay ng aking papa? Bukod pa rito, ito rin ang nagsisilbing history teacher ng maraming kabataan ngayon tungkol sa kasaysayan ng ating bayan. Sino dito ang nanonood ng Amaya? Katulad ng Raha Soliman Science and Technology High School sa Binondo, Manila, kung saan hinihikayat nila ang kanilang mga estudyante na manood ng Amaya para magamit sa talakayan sa kanilang araling panlipunan. Ano ang tawag sa mga tao sa lipunan na iyon? Sige, Francis. Babaylan. Nakita natin yung babaylan. Ano pa? Nakakatulong yung Amaya kasi yung mga sinaunang panahon natin na hindi masyadong nakikita ng bata, hindi alam ng bata, nakita nila yung mga dating kasuotan, yung mga ginagawa ng mga sinaunang tao, yung lipunan natin noon, na kung saan yung mga episode na yon at yung mga napapanood nila na yon, nare-relate namin dun sa lesson namin. Naiahambing ko po dun sa pinag-aaralan po namin ngayon dun po sa mga sining ng mga sinaunang Pilipino. Parang bumabalik po ako sa mga lumang panahon dahil po nalalaman ko po yung mga kaantasan noon at saka kung ano po tayo noon. Tapos kukunan na. Minsan na itong tinalakay maging sa isang forum sa University of the Philippines sa Diliman. Pinag-usapan doon ang kahalagahan ng Amaya sa pagmumulat sa mga Pilipino sa mayaman nating kasaysayan. Sinet natin ang Amaya ay nag-set ng ganitong klaseng pananalita at naintindihan ng audience. Nito lamang Lunes, binisita ko ang location set ng Amaya sa Laguna. Galing! 5, 4, 3, 2! Maputik ang lugar, kaya ang cast at staff nakabota. Madalas din daw silang inaatake ng mga insekto dito, katulad ng langgam. Wala kami sa comfort ng isang bahay na malaki. Alipin kami ng kalikasan, alipin kami ng malakas na ulan, malakas na hangin, ubod ng init ng araw, alipin kami ng lahat ng iyon. So we have to contend with all the external elements. Para sa taping ng Amaya, gumawa ng isang maliit na village ang production staff sa isang liblib na lugar dito sa Laguna para gawing set. At ang disenyo ng mga bahay na ito, ni-research ng mabuti para gawing mas makatotohanang replika ng mga tirahan ng ating mga ninuno noong unang panahon. Itong mga design ng mga bahay na yan. The architecture is definitely, the shapes, the silhouettes. Binase namin sa research namin on Southern Philippines na architecture.
At dahil nakabase ito sa kasaysayan natin, laging sinisiguro ng production staff na tapat ito sa mga pangyayari sa ating nakaraan. Ano ang ginagawa ng isang profesor katulad nyo sa isang showbiz o isang taping para sa isang programa? Kung pwede ko raw tulungan ang produksyon sa paggawa ng mga galaw ng mga tao, no? Yung Binabantayan mo yun. binabantayan, ginagawa at saka itinuturo talaga. Banal na laon. Hindi ko hinangad na paslangin ng raha. So tingin ko, ang Amaya, ang ambag nito ay himuki ng mga tao na pahalaga natin ang kasaysayan. At lalong-lalo na ang sinaunang kasaysayang Pilipino kasi pinag-aaralan natin puro kasaysayang kolonyal. Ang kasaysayan ng mga Kastila sa Pilipinas, kasaysayan ng mga Amerikano sa Pilipinas, o maging 3 taon na okupasyong Hapon, yun yung binibigyan natin ng diin. Sa palagay nyo, bakit ang isang epic serye katulad ng Amaya na ang setting nung unang-unang panahon pinanood kahit ng mga bata? Siguro kasi ngayon lang kasi nagkaroon nga ng epic series na ipalalabas sa telebisyon. Ngayon lang nila talaga makikita yung do. Tapos nakita naman nila na pinagbuhusan talaga ng budget ng GMA yung Amaya in terms of costume, yung set namin. When I heard about it, ako rin naisip ko, paano natin bibihisan itong history to make it interesting to our audience. Kasi kung sa umpisa pa lang, meron na silang preconceived nga na notion na boring to, baka hindi na niya silipin in the first place. Pero dahil naniniwala ang network na itong kakaibang konseptong ito ay pwedeng magbago sa landscape ng Philippine television, sinugalan talaga. Pero meron ding mga pumupuna sa Amaya. Kesyo ang ilang bahagi daw ng mga kwento, hindi ka panipaniwala, katulad ng Kambal Ahas. Kailangan natin maintindihan na yung history parang hunted by mouth. Hindi naman siya lahat na isulat. Kaya may pagkakaiba, bawat historian, kasi bawat ibang historian, iba't iba rin yung napapag-aralan, nababasa nila. Si Marian Rivera, si Amaya, ang sentro ng epic seryeng ito. Kumusta yung stamina mo? Kasi dito kayo sa gubat nagtitaping. Nung una, ang hirap mag-adjust kasi nakaapak, tapos ang haba ng buhok, tapos may kampilan, may sword. So parang ang hirap. Pero na-enjoy talaga na nakakapa at enjoy akong gawin si Amaya. Anong pagkakaiba nito dun sa iba mong mga ginampanang papel dati? Lahat na yata nagawa mo. O ngayon naman, historical figure ka. First time kong gumawa ng original story. Tapos first time ko makipag-action na walang kapangyarihan. Yung talagang as tao lang. Kaya na-challenge din ako ng sobra. Tama ang yung tinuran. Nandito ako upang ipagtapat sa raha ang aking lihim. Siya man daw, maraming natututunan kay Amaya at sa mayamang kasaysayan ng ating bansa. Nakaka-challenge siya. Una-una po sa lahat, yung mga lengguwahe. Marami akong natutunan na mga salita na hindi ko nagagamit noon. Dinggin niyo ang aking panalangin. Huwag niyo akong talikdan. Ito, nagagamit ko siya kahit sa text. Parang minsan, uy, ang weird ko, ang lalim ng Tagalog ko. Natututo ako. Anong palagay mo sa karakter ni Amaya nung unang panahon? Well, sana panood ko po kahapon dun sa Treasure. Meron ng mga babaeng nakikipaglaban talaga. May mga matatapang na babaeng nakikipagsapalaran at pinagtatanggol yung kanilang pood. So, feeling ko isa rin dyan si Gabriela Silang. So, feeling ko naman may mga tao talaga at may mga babaeng nakikipaglaban talaga. Lalo pat nakarating na sa kanya na ginagamit din ang Amaya ng ilang mga eskwelahan para ituro ang kasaysayan ng Pilipinas sa mga bata. Ang sarap po ng feeling na, ay, hindi lang ako basta nagtatrabaho. Ibig sabihin, dito sa trabaho kong to, may mga batang natututo din. Kaya tinangkilik na manonood ang Amaya kasi ang karamihan ng Pilipino ay naghahanap ng cultural o national identity as a Pinoy. So, nung pinanood nila ang Amaya, nakita nila, ay, ito yung pinanggalingan natin. Sa internet, may iba't ibang fan page. Sa mga social networking sites, ang Amaya. Sa fan page na Amayadix, nagtitipon-tipon online ang mga sumusubaybay ng epic serye para magbigay ng kani-kanilang mga opinyon. Bukod sa pananalita, syempre nagkaroon ng interest yung mga tao sa baybayin, yung kultura ng pananamit, pakikipagkalakalan. Pwede raw mag-upload ang kanilang mga miyembro ng
ng iba't ibang art na Amaya-inspired. Pwede rin silang mag-upload ng kanilang mga pictures. Suot ang kanilang Amaya costumes. Pag napapanood namin, may subtitles siya sa mismong episode airing. Tapos sinusulat namin yan from scratch. Tsaka namin siya itatranslate. Sasubmit namin dun sa mga iba pa namin co-admins. Nakakatuwang isipin na sa pamamagitan ng epic seryeng ito, muling nag-alab ang interes ng marami tungkol sa makulay at mayamang kasaysayan ng pinakamamahal nating bayan. Maraming bagay na patunayan ng Amaya. That history can be entertainment. That the marriage of history and pop culture can bear a beautiful child like Amaya. Malaking bagay yon, malaking contribution yon sa landscape ng Philippine television.